Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Tunay nga na ang Panginoon ay lagi nandiyan upang ating lapitan. Sa mga panahon na nanghihina ang ating pananampalataya, nanghihina ang ating pisikal na katawan dahil sa mga karamdaman. Sa mga oras na ito, sama-sama tayong lumapit sa presensya ng Banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ang iyong pangalan. Maraming salamat sa patuloy na habag na ipinagkakaloob mo. Maraming salamat sa araw-araw na mabuting balita na sa pamamagitan ng social media, ng Facebook Live, ay ipinapadala mo ang iyong mensahe upang ang bawat isa ay makatanggap ng pinakamahalagang biyaya, at iyan ay ang aral ng iyong mabuting balita. Ngunit bago tayo magpatuloy sa mga nakalipas na oras, tayo nagkasala, naging hindi kanais-nais sa harapan ng ating Diyos. Tayo po'y humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong abang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob. Linis mo ba ang aking puot isipan? Tawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ang kalakasan ng iyong mabuting balita, ang karunungan, ang discernment, ang mga bunga ng Banal na Espiritu. Ipagkaloob mo sa iyong abang lingkod, upang sa oras na ito ay gamitin mo lamang akong daluyan ang iyong mensahe, Panginoon. Sapagkat kahit ako ang nagsasalita, ako ay nakikinig sa iyo. Narito ang aking espiritu at ang espiritu na magkaisa. Upang sa ganon, sa oras na ito, ang Facebook Live na ito ay maging daan ng online pagpapagaling mo. Because Jesus Christ, you are the divine healer. Marami kami sakit, pisikal, lalo nyo ng espiritual. Hinihingi namin ang kagalingan sa mga oras na ito. Patuloy nating isipin ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. Marami siyang magagawa beyond our expectations. Lord, dalangin ko din ang mga makakarinig ng mabuting balita. Ano man ang kanilang kapugaran pisikal, sa isipan. Touch them, O Lord, na i-focus ang kanilang spiritual na pandinig ng puso upang ang binhi ng mabuting balita for Wednesday Gospel ay maitanim sa bawat isa, magbunga at may bahagi sa iba. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen.
sa iyong mga salita. Hallelujah, 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 hallelujah. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagpapagaling sa 10 ketongin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayong malayo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Umayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tuminding ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, samayin niyo po ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kabaitan, ang pagpipigil sa sarili, lahat yan ay mga bunga ng banal na Espiritu. Nawa sa araw na ito, lahat yan ay naramdaman natin. Kung hindi man, there's something wrong na dapat nating ayusin na isang gune sa ating Ama sa Langit. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media like Facebook Live, na ma-reach out ang lahat ng tao sa iba't ibang parte ng mundo, sa Pilipinas. Kaya pakishare na lang po itong Gospel, Wednesday Gospel sa inyong timeline, sa inyong mga group chat. O kaya pag may mga kasama kayo sa bahay, pwede nyong lakasan ang volume para marinig nila. Kumbaga mag-instrumento tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sabi nga i-viral ang mabuting balita. Ito dapat yung nagba-viral, no? Hindi kung ano-ano, walang kabuluhan. So, ngayon po, salamat sa Panginoon, November 15, 2023, Wednesday Gospel, at ang pagbasa po ay nanggaling kay San Lucas, chapter 17, verses 11 to 19, at ito po ay tungkol sa ang pagpapagaling sa 10 ketongin. So, ako po si Sister Angelica, taga Bulacan, isa po akong Katoliko, at ang Facebook Live na ito, ang Word of God, ay nagsimula noong August 5, 2019. At salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nagla-live sa tulong ng Diyos. Amen. Napakabuti niya. At nawa, magkaroon tayo lagi ng desire na isama naman sa schedule natin ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ito yung ating pagkaing spiritual. Dapat tayo maniwala na ito kamukha niya na kung nanonood ka ng live,
nandito ang presensya ng Holy Spirit. So mamaya, sa closing prayer natin, magkakaroon tayo ng panalangin at mananalig tayo na ano man yung karamdaman nating physical. High blood ba yan, sakit sa ulo, katawan, cancer, kahit ano yan. Kahit nasa online lang tayo, magbibigay ng miracle ang Diyos. But of course, ang pinakamahalagang kagalingan na gustong ibigay sa atin ng Diyos ay yung spiritual na kagalingan. Yung bang tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay magbalik sa Diyos. Amen. So good morning. Good evening po, Sister Maria May, Angel, Brother Rene, si Engineer Rene, Sister Hiana, Sister Cecil. Maraming pong salamat. Patuloy po tayo magkaroon ng desire sa pakikinig ng salita ng Diyos. But of course, sabi ko nga, hindi na baling hindi nyo i-like, hindi i-comment, basta pakishare lang. Kasi yan po yung isa sa ginagawa ng Panginoong Jesus. Nagbabahagi ng mabuting balita. So tayo, ganun din, no? Napakadali naman, di ba? Pindot-pindot lang, pwede mo na yan i-share. At isa yan sa mga tungkulin natin na dapat nating gampanan. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko itong gospel ngayon, alam niyo po, napakaganda. Kasi pag po tayo nagsisimba, yung linggo tayo mga Katoliko, no? Usually, pagdating na ng homily, yun na yung time na dapat po tayo nakikinig sa pare. Sapagkat po yung pare ay ginagamit ng Diyos upang ipaabot ang kanyang mensahe sa bawat isa. Ngayon, sabi ko nga po, huwag po tayo makontento na tuwing linggo lamang nakakarinig ng gospel. Pwede namang araw-araw at libre. At pwede ka namang makinig kahit anong ginagawa mo, kahit pagod, buong maghapon, pwede ka namang makinig. Sabi nga, mas mabuti pang simulan mo ang araw mo na nakikinig ng mabuting balita at i-end mo ang araw mo ng mabuting balita. Kesa yung, di ba, naranasan mo ba yung pagkising mo sa umaga, may mga tao na usually kape agad ang hinahanap, almusal, o kaya yung nagbubukas agad ng TV, o radyo para makinig ng news. Sad to say, napakaraming bad news, sad news sa telebisyon. Amen. Minsan, magang-maga pa lang, nag-aalmusal ka pala, sasabihin, pinatay, chinap-chap, diba? Pinasabog, may digmaan sa Israel. Di ba nakakabigat ng damdamin na magang-maga, gano'n ang bubungad na balita sa'yo. Pero salamat sa Panginoon, merong mabuting balita. Kaya dapat lagi nating hahanapin yung mabuting balita na yan. Kasi yan naman ang pangontra natin sa mga negativity na nasa paligid natin. Mga tao, mga pangyayari, mga problema natin. Yung pakikinig natin ng mabuting balita, yan ang makapagbibigay sa atin ng inspirasyon na kahit ganito na pala ang mundo, kahit ganito na pala ang buhay natin, mayroon laging good news si Lord. Amen. So, balikan po natin yung gospel na para mahimay-himay natin, no? Kasi usually, sa simbahan, talagang meron ding minuto. Ang pare, hindi naman siya pwede magsalita ng 1 oras, no? So, dito, kahit papaano, napagninilayan natin, kumbaga, support lang tayo, no? Sa mga sinasabi ng mga nakakataas sa atin, kamukha ng mga pare, mga bishop, ganyan. Dito, parang nagre-review lang tayo nung sinabi nila. Kumbaga, kasama na doon yung kanya-kanya nating pagnilay. Amen. So, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Kapag ka narinig nyo yung mensahe ng Panginoon at sinabi nyo, parang ako yun parang ako yung tinatamaan ng message ni Lord. Salamat! Sapagkat napansin ka ng Diyos. Amen. Merong gustong pagalingin sa'yo. Amen. So, ito po ngayon, ang pagpapagaling sa 10 ketongin. So, ang Panginoong Jesus, mahilig siyang maglakbay. Bakit siya naglalakbay? Kasi meron siyang misyon. At ang misyon niya ay ipalaganap ang mabuting balita. Yun nga po yung ipinagdidiinan ko everyday. Tayo din po, may misyon. Ipalaganap din ang mabuting balita na napakadali na through social media. Kaya tingnan nyo sa bawat PowerPoint ko, presentation, lagi nakalagay yung share the daily gospel for the glory of the Lord. Huwag natin ikahiya na i-share natin ito sa inyong timeline, sa iba, iparinig. Kasi yun ang mismong ginawa ng Panginoong Jesus nung siya ay nagkatabang tao.
punta siya dito, punta siya dyan, sakay siya sa bangka, akit siya sa bundok. Wow! Imaginein mo ang pawis ng Panginoong Jesus para lang ma-share ang gospel. Pero tayo, no, hawak na natin ang ating cellphone, ang ating laptop, hindi natin ma-share ang Panginoong Jesus. Kawawa naman ang mga taong hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Amen? So sana gayahin natin ang Panginoong Yesus. Tayo ay maglakbay din sa pamamagitan ng social media. I-reach out natin yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan. Invite din natin sila. Kasi once na naka-receive ka na ng salita ng Diyos at tinanggap mo yon, darating yung time na ma-overwhelm ka, full of joy ka, ibibigay mo yun sa iba. Amen? So, ang paglalakbay ni Jesus, ito naman yung senaryo na papunta siyang Jerusalem. At nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Ngayon, syempre, papasok sa siya isang nayon at meron ngayon siyang nakasalubong na 10 mga ketongin. Okay? So, ano ba yung mga ketong na yan? Alam mo, makaka-relay ako dyan. Bakit? Kasi, yung mother ko, nakatira siya sa Palawan. Inampun siya ng tita niya. Yung tita niya, may ketong yun. Diba? So, pero nung time na yon, meron ng gamot sa ketong. Hindi ka mukha noon, wala Wala, no? So, nung dinadala ko ng aking mga magulang, aking nanay, doon sa Palawan, which is Kulyon. Yan. Sa Kulyon, dyan dyan nilalagay yung mga lepers. Siguro, I was 10 years old. Nagtataka ako kung bakit yung lola ko at saka yung lolo ko, putol yung mga daliri din nila. Tapos yung lola ko, halos mawala na yung mga daliri niya sa paa at saka sa kamay. Bilang bata, syempre, parang tingin ko lang, ordinaryo lang yun. Kasi hindi naman ako nagtanong sa nanay ko kung bakit gano'n Hanggang sa na-realize ko na yung mga tao doon, marami sila, ganun-ganun. So, sabi ko, ordinary lang yun. Bilang bata. Hanggang sa ngayon, itong gospel tungkol sa pagpapagaling ng 10 ketong, masasabi natin na ganun pala ang sakit na ketong. Na, yung mikrobyo, kinakain niya yung sariling balat natin. Noon, no? So, kung may ketong ka, magsisimula pa lang yan sa dulo ng daliri mo, hanggang sa yung kinakain na yung laman mo, yung buto mo, unti-unti kang pinapatay. Amen. Buti na lang, yung time na yun, nagkaroon na ng lunas, o na-discover na yung gamot. Amen. So, tapos, hindi rin talaga syempre magandang tingnan na yun nga, kulang-kulang yung parte ng katawan mo dahil nga sa ketong. So, ngayon, ganyan din ang nangyari sa Panginoong Jesus. Kasi alam nyo po, yung mga ketong nung panahon ng Panginoong Jesus, pinangdidirihan niya ng mga tao Kapag may ketong ka, kailangan hindi ka lumalapit sa mga tao. Separated ka. Parang yung itong pandemic na nangyari sa atin, di ba nagkaroon tayo ng protocol na kailangan may alcohol, may mask, may social distancing. Yun, yung social distancing. Nung time na yun, uso na pala yun sa panahon ni Jesus doon sa ketongin. Kasi, ang mga ketong, kailangan mga 50 meters away, malayo sila sa tao. At nalalaman nila ng tao na may ketong yung kanilang nakakasalamuha o nakakasalubong. Kasi ang mga ketong meron silang parang bell na nakatali sa katawan. So, kung ikaw sa panahon na yun, may nakita kang tao na mayroong bell sa katawan, ibig sabihin may ketong ka. At kailangan kang iwasan. Amen? At hindi ka talaga pwedeng makipag-usap ng face-to-face, no? Talagang hindi lang 1 meter social distancing, napakalayo. No? Kaya nga, mapapansin natin na itong 10 ketongin na to, sabi sa gospel, tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So, makikita natin, itong mga ketongin ito, meron na silang nabalitaan
na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, nag-cast out ng mga demonyo, bumubuhay ng patay. Bago pa lang nila sabihin na, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin, tinanggap na nila na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Kaya nga tawag nila, Panginoon. At ang maganda sa mga ketongin nito, sinabi nila, mahabag po kayo sa amin. Have mercy on us. Amen. Kasi talaga naman kahabag-habag yung kanilang katayuan eh. Biro mo, layuan ka ng mga tao, pandirian ka. Tapos yung itsura mo, yung keto mo kinakain na yung katawan. Paano kung yung keto nasa mukha mo? Kinakain na yung kalahati ng pisngi mo. Paano kung yung ketong mo nasa paa mo? Mapuputol hanggang sa hindi ka na makalakad. Nakakahabag. Yung may mga sakit ngayon na cancer. Cancer sa utak, cancer sa lungs, mga panloob na cancer. Nung minsan makikita mo isang tao na hindi mo akalain, ay may cancer pala siya. Pero ang ketong hindi, kitang-kita. Panlabas yung kanyang sakit. Mabaho, nilalangaw. Parang hindi mo yata nanaisin na magkaroon ganong sakit. Pero sa kabila nun, hindi nawala ng pag-asa yung mga ketongin. Pandirihan man sila ng mga tao, nandiyan ang Panginoong Jesus na pwede magpagaling sa kanila. Naniniwala sila, naggagaling sila. Amen? So nakita ito ng Panginoong Jesus. So ang nangyari, nandoon ang Panginoong Jesus, malayo sila yung distance. Sumisigaw yung mga ketongin. Kasi nga di sila makalapit eh. Hindi kamukha ng mga pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, nakakalapit yung mga tao, yung mga walang ketong. Halimbawa, yung pagpapagaling niya kay Sakeo, kay Maria Magdalena, yung mga pagpapagaling na spiritual, o kaya doon sa mga bulag na nakakita, mga bingi, ay mga hindi nakalakad, mga na-paralyzed, yun mga nakakalapit yun sa Panginoong Jesus. Nahawakan pa nga ng Panginoong Jesus eh. Pero itong ketong hindi talaga, kasi sa panahon na yung bawal talaga. Parang ang pandemic eh, may protocol, may dapat sundin. Amen. So, ang itsura talaga ng isang ketongin talagang marumi. No? Kahit siguro 10 beses maligo, marumi pa rin ang itsura. Kasi nga, alam naman ng katawan ng tao malagyan na ng konting sugat. Parang ano na yan parang isang buong typewriting na buo, na puting-puti, nalagyan ng manchang gitna, na tuldok sa gitna, yun ang mas napapansin. Amen? So nakita yun ng Panginoong Jesus. At anong naging reaction ng Panginoong Jesus nung humingi ng kagalingan ang mga lepers na to? Amen? Ganito ang sinabi ng Panginoong Jesus, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. Kasi ng mga time nun, ang mga saserdote, sila lang yung makapagbibigay ng tawag dito, parang certificate na, ito, magaling na to, pwede ito makihalubilo sa mga tao. Kaya pinapupunta ng Panginoong Jesus yung mga leper sa saserdote. Pero, sabi nga rito sa mabuting balita, at samantalang sila yung naglalakad, gumaling sila. So, ibig sabihin, hindi pa sila nakakarating doon sa mga saserdote, gumaling na sila. Ang bilis, no? Ang bilis ng kagalingan o yung miracle na pinerform ni Jesus Christ. Amen? So, nung mapansin, except 10 sila, no? 10 mga ketongin. Ngayon, yung isa doon, biglang niyang napansin na, ay, magaling na ako. Nawala na yung ketong ko sa mukha o whatever, kung saan man nakalagay yan. Kuminis siya uli. Naging ordinary na naman yung kanyang itsura. Pwede na siyang makihalubilo sa mga tao. At anong reaction niya? Sumigaw siya ng pagpupuri. Yung tuwang-tuwa siya, yung wala siyang mapaglagyan ng kasiyahan. Kasi ikaw man yung lumagay sa kalagayan ng ketongin, na ang dami-dami mong ketong biglang nawala. Di ba? Ang saya.
na hindi ka gumastos ng napakalaking halaga sa ospital, sa doktor, hindi ka uminom ng maraming gamot, na nahalig ka, na ikaw ay gagaling. At ayun ay talagang sobrang kaligayahan. Nung isa lang, na kitongin. Ngayon ang tanong, anong nangyari doon sa Siyam? Bakit yung isa lang ang nagpasalamat at nagpuri sa Panginoon? At hindi lang yun ang ginawa niya, lumuhod pa siya sa harap ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang pagluhod ng isang tao sa Diyos ay pagpapakita ng sobrang pagsamba. Kaya wag na wag kayong luluhod sa tao. Yung halimbawa, feeling nyo, nagkaroon kayo ng kasalanan sa isang tao, tapos luluhod kayo para lang wag. Sapagkat ang pagluhod ay para lamang sa Diyos. Hindi niluluhuran ng tao. Amen? O hindi niluluhuran ng sino man. Bagay man yan, o tao man yan. Tanging sa Diyos lamang ang pagluhod. So, nagpapakita yun na talagang marubdob sa kanyang damdamin ang pagpapasalamat. Amen? So, nung siya ay lumuhod na nagpatira pa, nagpasalamat, ang nakakabilib dito, itong sa 10 ketongin, isa lang ang nagbalik at nagpasalamat, nagpuri. Kung sino pa yung Samaritano. Kasi Samaritano itong nagpasalamat sa Diyos sa Panginoong Jesus Hindi naman siya kabilang ng mga Hudyo. Parang yung yung sa Good Samaritan, meron na sugatan na tao pero dinaanan lang ng saserdote, ng levita. Kung sino pa yung hindi nila kaano-ano, kababayan o kanayon, Samaritano, yun pang tumulong. Amen? So, ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. So, nakita natin, di ba? Bumalik yung isang ketongin at tinanong niya dun sa isa. Teka muna, di ba 10 yung pinagaling ko? Asan yung Siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Amen. At sinabi ni Jesus sa kanya, tuminding ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Okay. Meron tayong mga karamdaman ngayon. Naring iba't iba. Meron dyan, may cancer, may high blood, may diabetes, sakit sa ulo, or merong asthma, o may allergy, kahit anong sakit, no? Bago tayo gumaling, kung minsan, kailangan natin magpatingin sa doktor. Which is, yung ibibili mo na lang ng gamot, ibabayad mo pa sa professional fee nila. Amen? So, pupunta ka sa ospital, maghahanap ka ng doktor, magpapa-check up ka, tatanungin ka ng doktor, ano bang nangyari, ano bang nararamdaman mo, ano bang kinain mo. Okay? So, sasabihin mo naman yung ganito. Kasi doon siya babase kung ano i-reseta niya sa'yo. Pagkatapos yung magbabayad ka, magkano na ba ngayon ang bayad? Ang alam ko, 500 yata ang minimum sa mga private. Kaya nga yung iba nagtsatsaga sa private hospital. Kasi walang bayad ng consultation. Yung medicine mo na lang ang bibili mo. Unlike sa mga private, bayad ka na ng professional fee, bibili ka pa ng gamot. So ngayon, ano sasabihin ng doktor? Brother Rene, Engineer Rene, halimbawa lang, no? Ito sakit mo, ito inumin mo to ha, araw-araw, maintenance mo to. Bawal sa iyo ang baboy, bawal sa iyo ang ganito. Bawal ang bisyo ha, bawal ang alak, ang sigarilyo. Ganyan, di ba? Usually na-encounter natin yung mga ganyang usapan ng doktor at pasyente. Ito naman si Engineer Rene. Sige po. Parang mabait na tupa, no? Talagang oo ng oo sa doktor. Siyempre, binayaran babayaran mo yun Ngayon, pag uwi niya, bibili na siya ng gamot. Pagpalagay natin na yung gamot ng reseta sa kanya ay iinumin niya ng 1 linggo, 7 days. Tapos, ganito yung halaga. Halimbawa, yung 7 days na yun, nagkakahalaga halimbawa ng 2,000 pesos. Inumin niya ng 3 times a day. Pagdating niya sa butika, kulang yung pera niya. Kasi 2,000 ang kailangan para mabili lahat
So, sabi niya, naku, kulang yung pera ko. Pera ko, 1,000 lang. Eh, di mapibili niya 1,000, worth 1,000 lang, halos kalahati lang nung nireseta sa kanya ng doktor. Which is mali. Kasi kaya nga tayo nagpapadoktor para sundin yung doctor's prescription. Kapag nirestahan ka ng 3 times a day sa loob ng isang linggo, dapat lahat yun ay inumin mo, bilhin mo. Bakit? Kasi hindi ibig sabihin na umiinom ka ng gamot tapos sa kalagitnaan ng panahon na ikaw ay nakakaramdam na you feel better, hihinto mo na yung gamot. Hindi. Kasi nag-uumpisa pa lang yung gumaling pero kailangan mong ubusin yung gamot kasi ano pa yan eh, pinapagaling pa niya yung mga virus nilalabanan pa niya eh. Amen? Kaya dapat tinatapos yun, hindi shortcut. Ay ngayon, di uminom na siya, no? Eh, shortcut niya. Eh, magaling na ako eh, feel better na eh. Okay, wala na akong budget pang bili. Tapos nun, ayun, balik ulit sa dati. Ganito na naman ang ginagawa para magkasakit, di ba? So, ano nangyayari? Nasasayang yung binayad mo sa doktor. Kasi yung doktor, bayad na siya eh. Wala na siya problema, binayaran mo na siya eh. Ikaw ngayon may problema kasi nagbayad ka na, hindi ka pa gumaling. Bakit? Kasi hindi mo sinunod yung lifestyle na gusto ng doktor, yung pagkain, yung diet. Health is wealth. Kahit gaano ka kayaman, kung ang kalusugan mo naman ang mapapahamak. Di ba may mga mayaman na ang yaman-yaman nila, kaya nilang magpagamo sa ibang bansa. Mamahaling doktor, hospital. Pero babalik sila dito sa Pilipinas, hindi sila gumaling. Bakit? Kasi wala nang doktor. Wala nang siyensya na pwedeng kumakaya sa sakit nila. So, ano ibig sabihin nun? Ang Diyos lamang ang may kakayanan when it comes to pagpapagaling. Walang doktor, pinakamatalinong doktor, pinakamahal na ospital, ang magpapagaling sa atin kung talagang hanggang dyan na lang tayo. Pero laging may himalang ginagawa ang Panginoon. Amen? Eh ngayon, nagbabayad tayo sa doktor, ganyan. Eh meron naman tayong libre na doktor, which is the divine healer, si Jesus Christ. Isang doktor na hindi man natin nakakita eye to eye, hindi man natin na nakakausap face to face, but He is a divine healer. He can heal any sickness, physically and most especially spiritually. Ano ba yung mga spiritual illness natin? Anger, pride, inggit, hindi nagpapatawad, nangangalunya, nagnanakaw, hindi nagsisimba. Yan ang mga spiritual illness natin, yung lagi ka na lang may takot, lagi ka na lang stress, ang dami mo ng negative na naiisip, wala kang peace of mind. Yan ang mga spiritual illness. Amen. Akala kasi natin, kapag uminom tayo ng gamot, talagang yung gamot ang nagpapagaling sa atin. Yes, nagpapagaling ang gamot kasi nga may mga formulation niya, no? Pero, mas nakakatulong na magpagaling sa isang may sakit, yung alam mo yung salita ng Diyos, susundin mo ang salita ng Diyos, nakakabilis makapag-repair yun ng mga damaged na cell. Eh, inom ka nga ng inom ng gamot. Kompleto nga yung gamot mo. Pero magagalitin ka naman. Hindi ba? Inom ka ng gamot sa high blood, tapos magagalitin ka naman. So, lalong gumagrabe yung sakit mo. Nakuha niyo ako? Amen. Merong kinalaman ang behavior natin pag tayo ay nagpapagaling. Kung nagpapagaling ka ng sakit mo, pero uminom ka pa rin ng alak, uminom pa rin, nagsigarilyo ka pa rin, puro pa ba yung mga bagay na kontra sa health mo, yung ginagawa mo. Diba? Huwag natin kakalimutan, ang ating physical na katawan, whether we like it or not, mamamatay talaga tayo. Eh, sino makikinabang? Uod, magiging kalansay, magiging abo. Pero yung ating, sabi ko nga, ang tao ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. So, paano yung ating kaluluwa? Kailangan ito'y ating mapangalagaan. Ngayon pa lang, buhay tayo. Kaya dapat yung spiritual life natin nagiging active. Baka ang nangyayari, puro physical lang na life natin ang na-active eh. Kasi pag hindi active ang spiritual life natin, ibig sabihin, the Spirit of God and your spirit, lagi yung nag-uusap, may communication, through Bible reading, through listening to the Word of God. Amen. Mahirap.
Sabi nga ng salita ng Diyos, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Matakot kayo sa mga pumapatay sa espiritu, sa kaluluwa. Kasi mabubulid tayo sa impyerno. Amen? So, nabanggit ko lang itong mga to kasi nga, since pagpapagaling yung gospel natin ngayon, yun ang pinagkaiba ng pag-heal ng physical illness sa spiritual. Amen? Pero bakit ang daming tao na ayaw magpagaling spiritual? Tingnan mo ang Panginoong Hesus, no? Nagpapagaling siya ng mga bulag nakakakita, mga bingi nakakarinig, yung paralyzed dinala pa doon sa ibabaw ng bubong para lang makapasok at malapitan ng Panginoong Hesus. Bakit? Oo, nagpapagaling siya. Nakikita ng mga tao, ng mga followers niya, ng mga kritiko din niya, ang mga Pariseyo, Saduseyo, mga dalubhasa sa kautusan na nagpapagaling siya at naiinggit nga sila Biro mo, ang taas ng katungkulan nila sa when it comes to faith, tapos isang anak lang ng karpintero ang parang natatalo sila na wala namang mataas na pinag-aralan, pero ang daming followers, no? Hindi nila magawa yung ginagawa ng Panginoong Hesus na pagpapagaling. Kasi ang Panginoong Hesus, once na pinagaling ka, hindi lang yung physical na kagalingan ang gusto niyang pasalamatan mo, kundi dapat nagbabago tayo. Amen? Nagbabago tayo dapat. Kaso, ang masama sa atin, sa dinami-dami ng biyaya ng Diyos araw-araw, 10 biyaya, 20 biyaya, magkaroon lang ng isang problema, nakafocus na tayo doon sa problema, hindi na natin napansin, na baliwala na natin yung mga biyaya ng Diyos. Parang sa tao yan Sa 10 tamang ginawa mo sa tao, isa lang beses ka lang magkamali, mas nakafocus siya doon sa mali mo. Di ba masakit yun? Ang dami mong ginawang pabor sa kanya, 10, tapos nagkamali ka lang, galit na sa'yo, di ka na mapapatawad. Marami na siyang sinasabi doon sa isang pagkakamali. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, 10 yung pinagaling ko, ba't isa lang nagbalik? Nakakalungkot isipin na parang sinasabi sa atin ngayon ng mabuting balita, nire-represent ang 10 ketongin tayong mga tao. Ito, 10 ketongin lang to sa mabuting balita, pero tayo sa mundo, hindi lang tayo 10. Libo-libo, milyon-milyon tayo, bilyon-bilyon na ba sa buong mundo? Para tayo yung mga ketongin. Ang dami-daming tao na binibless ni Lord every day. Sa umaga pa lang, gigising tayo, blessing na. Every gising is a blessing. Pagkatapos, bibigyan tayo ng biyaya kanya-kanya. Masama, mabuti, pinasikat ang araw, pinaulan, binigyan ng hangin. Amen. Pero sa dinami-dami ng tao, sa buong mundo, huwag na tayo lumabas ng buong mundo. Halimbawa, dito na lang sa barangay natin. Ilan ba kayo sa barangay nyo? Talagay natin, halimbawa, 3,000 kayo sa barangay nyo. Meron ba kahit 10? O kahit isa lang na nagpapasalamat sa Diyos every day? Sa bawat araw, ilang beses tayo nagdadasal para magpasalamat sa Panginoon. Or nagpapasalamat lang tayo pag gusto natin na napakalaking biyaya na dumating, nanalo ka ba sa loto, nakakuha ka ng project, pumasa ka sa bar. Yun lang ba yung time na tayo bumabalik sa Diyos at nagpapasalamat? Amen? So tayo pala kasama pala tayo doon sa siyam na mga ketongin na pinagaling ni Jesus, na hindi bumalik at nagpuri. Pero alam mo, ang Panginoong Jesus pala, nagtatanong siya, naghihintay pala siya na kamukha dito sa mabuting balita na, hindi ba 10 kayong pinagaling ko? Ba't ikaw lang nagbalik? Araw-araw, tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Ang dami kong pagpapagaling na binigay sa inyo. Sa akin. Maaring pagpapagaling sa pisikal na karamdaman,
Maaring pagpapagaling sa wasak na relasyon, pagpapagaling sa mga bagay-bagay na wasak dati. Amen. Pero, ayun nga yun ang malaking question ni God sa atin ngayon, na tayo lang ang makakasagot. At yung sagot natin, alam ng Diyos kung nagsisinungaling tayong hindi. Ngayong araw lang na ito, November 15, 2023, from the time you woke up to this moment, ilang beses ka nagdasal? Nagdasal ka ba bago kumain? Nagdasal ka ba pagkagising? O sige, hindi ka talaga yung madasaling tao. Kahit pa minsan na ano sa isip na, salamat sa Diyos, nakarating ako sa pupuntahan ko mula sa aking bahay, sa opisina. Ngayon, nandito na ako sa bahay. Salamat sa Panginoon. Ay, salamat Lord! Nakakain ako ng maayos. Simple lang yung pagkain ko. Pero salamat sa Panginoon. Kahit alam natin na maraming taong nagugutom. Ay, salamat Panginoon! Nakaligo ako, nakatoothbrush ako. Bakit? Merong mga tao na paralyzed na sila. Hindi na sila makapag-perform ng mga personal needs nila. May mga tao na nasa hospital, naka-oxygen. Hirapan sila huminga. Pero ikaw, nakakahinga ka. Ay, salamat sa Panginoon. Kasi magising ko, andyan yung asawa ko, mga anak ko, bahay ko. Samantalang may mga taong minalas na paggising nila. Nasunog yung bahay nila. Minasakit yung pamilya nila. Ay, salamat Panginoon. Kasi nakatapos ako ng pag-aaral. Ito yung katatayuan ko ngayon. Maraming tao na minalas or sabihin na natin kinapos na hindi nakapag-aral. Ay, salamat Panginoon, may kotse ako. Pag drive ko, nakikita ko may mga pulubi, may mga na dapat kong tulungan. Pagpapabalik ng pagpasalamat ko sa'yo. Ang hirap siguro, Lord, kung halimbawa, ako yung nasa kalagayan nila, no? Ako yung hihingi ng tulong, kakatok sa kotse, at hihingi ng kahit piso. Ang daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ito pa lang na araw na ito. How much more po kaya yung mga nakarang araw mula nang ikaw ay magkaisip? Ang hirap kasi sa atin, hindi natin makita ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Tanggap lang tayo ng tanggap sa Diyos. Tanggap lang na tayong tanggap sa Kanya, sa nagbigay. Pero wala tayong maibigay. Wala tayong maibalik. Ang masama nito, ang balik natin sa Diyos, hindi pagpapasalamat, kundi kawalang utang na loob, pagkagahaman, pagiging sakim, pagrereklamo. Imbis na meron na ipagpapasalamat, nagrereklamo pa. Amen. Sa ating mga puso, batid ng Diyos, we have a thankful heart. Sayang naman kahapon, di ka nakapagpasalamat, naghihintay pala si Lord. At ang pagpapasalamat galing sa puso. O example, siguro naman, halos lahat na makakarinig nito, nakakakita. Ano ibig sabihin ko nakakakita? Yung mga, ayan, nakita mo yung apo mo, anak mo, nakita mo yung hawak-hawak mong ballpen, kita mo yung cellphone mo. Ilang tao sa mundo ang bulag na pinapangarap na sana magkaroon sila ng paningin na kamukha ng sayo. At kapag meron na sila noon, kahit araw-araw sila magbasa ng Bible, kahit araw-araw silang manood ng mga ganitong gawain, gagawin nila, magkaroon lang sila na muli ng makakita lang sila uli. Tayo, nakakakita tayo kahit meron na tayo salamin. Hindi natin ginagamit to glorify God. Nakakarinig tayo, hindi tayo bingi. Samantala yung mga bingi, gusto nilang makarinig para marinig nila ang gospel. Pero tayo, hindi natin naintindi yun. Amen. Marami tayong binabaliwala na biyaya. Kasi ang pamantayan natin sa biyaya, minsan pera, minsan material na bagay, minsan kung ano yung natapos mo, katayuan mo sa buhay. Amen. May mga tao pa nga na sobrang blessed materially, pero hindi marunong magpasalamat. Ay, bisan nga, sasabihin pa, magpapasalamat ako sa sarili ko. Mayaman ako ngayon kasi masipag ako, matyaga ako, puro ako. Wala naman tayo magagawa kung hindi tayo ibigyan ng habag ng Diyos eh.
ang bawat hininga natin, ang bawat tibok ng ating puso, ang Diyos ang nagsusupply. Lahat tayo, dukha tayo, mangmang tayo sa harap ng Panginoon. Kung meron man tayong dapat pagsalamatan, siya lang. Amen? Kaya dapat nire-recognize natin ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Tularan natin tong isang nagbalik. Talaga namang wala siyang paglagyan ng tuwa. Sabi nga po sa salita ng Panginoon na ipagpasalamat nyo ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Bad or good, negative or positive, we have to thank God. Usually, nakikilala natin ang Panginoon kapag tayo ay nasa banig ng karamdaman. Kapag may mabigat tayong problema, parang ginagawa nating last resort si God. Lord, tulungan mo ako. Walang-wala na talaga ako. Lord, ikaw mo nang malalapitan ko. Nakakahiya naman kay Lord. Oh, parang siya pa yung huli. Samantalang siya dapat ang unang nilalapitan natin. Na nakikilala natin ang Panginoon sa panahon na tayo nasa pagsubok. Which is dapat natin pasalamatan. Amen? Wait ha? Parang malulobot yung sakay ko. Parang malulobot yung laptop ko. Nakasaksak naman siya. Ayan, teka. So, napakabuti ng Panginoon na nire-remind tayo na ano ba yung quality ng pagpapasalamat natin ngayon sa Diyos? Talaga bang pinasasalamatan natin siya? Or ano lang, weather lang? Hindi, pasalamat ako sa iyo pag may blessing. Pag wala, tapansinin. At ang masakit po sa Panginoon, mga kapatid, yung bang tipong dumating sa buhay mo na meron kang mabigat na problema, nanalangin ka sa Diyos, tinugon ng Diyos ang problema mo, binigyan ng kalutasan, pagkatapos nun, after a couple of days or weeks or years, hindi mo na naalala. Para bang may problema ako kayo, Lord, ngayon sinagot mo, tama na, di ba na ito tayo, nasagot mo na eh. Parang ganun eh, yung 10 ketongin, lahat sila pinagaling eh. Pero nung pinagaling, kasi nung una gustong-gusto nilang gumaling. Nagmamakaawa sila. Ngayon nung pinagaling silang 10, isa lang nagbalik. Parang sinabi nung Siyam na, pinagaling mo na kami, okay na kami, sige, okay, bye-bye. Amen. Ikaw gusto mo ba gano'n? Yung walang pagtanaw ng utang na loob na ang dami-dami mong ginawang kabutihan tapos nung mayaman na siya, halimbawa nung walang-wala siya, tinulungan mo siyang magkatrabaho, mag-aral, katapos nung wala na, nung yumaman na, hindi ka nakilala, huyo na. Mas lalo masakit yun sa feeling ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng biyaya. At ang biyaya, hindi lang naman material. Siguro akala mo, may kinain kami ngayon, may trabaho ko, hindi. Ang pinakamahalagang biyaya ng Diyos na dapat pasalamatan, yung meron kang peace of mind, nagmamahal ka sa kapwa mo, yung tumutulong ka, yung hindi ka nang lalait ng kapwa mo, yung mahal mo ang Diyos. Kasi nga, may pakikita mong mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa mo. You cannot say that, Lord, I love you so much, and then you hate your brother, your sister. There is a hatred inside your heart. Hindi tama yun. Amen? Alam niyo po, masakit man tanggapin, guilty tayo. Oo nga, Lord, no? Ilang taon na palang araw-araw ginigising mo ako, binibless mo ako, may family ako. Hindi nga pala ako nagpapasalamat sa iyo. Hindi naman kasi naghihintay ang Diyos ng napakahabang panalangin eh. Just sign of the cross and then say, thank you, Lord. From the bottom of your heart. That's it. Kakain ka? Thank you, Lord. Kaso nakakalungkot, no? Punta ka sa fast food. Ang mga tao, ibig na dati kasi noon, nagturo sa atin, bago kumain, magdasal. Pagkatapos pa nga kumain eh. Ngayon makikita mo, family, barkada, hindi na sila nagdadasal. Mas kasi selfie pa. Nauna pa ang selfie, pagkuha doon sa pagkain, pinipicturean yung pagkain, hindi na dinadasalan.
galing yun sa biyaya ng Panginoon. Nung mag-perform ng himala ang Panginoong Yesus dun sa 5,000 na pinakain niya, hindi ba ilang pirasong tinapay at isda, itinaas niya sa Ama sa langit at nagpasalamat siya. Ang Panginoong Yesus na, Diyos na nagpapasalamat pa sa Ama, tayo pa kaya? Amen. Gratitude. Lord, thank you so much na lahat ng ginagawa natin, ipinagkakatiwala sa atin, na dapat natin we don't deserve it. Hindi natin deserve ang position natin ngayon. We don't deserve our family. We don't deserve our life. But because of the grace and love of God, binigay sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi ba niya deserve pasalamatan? O baka naman ang pinapasalamatan lang natin, tao lang na ay, ang laki na itinulong sa akin ni Mayor, ang laki na itinulong sa akin ng kapatid ko. Yun. Baka nga gagantihan mo pa ng ng utang na loob how much more ang God? Ang dami niyang ginagawa sa buhay natin na dapat ipagpasalamat. Amen? Hiram lang kasi ang buhay natin Itong araw-araw na nararanasan natin, mamaya-maya, December na. How much more yung October 1 to 31? Hinihiram lang natin yan Hindi pa tayo magpapasalamat. Kapag yung tao ba sa'yo ng hiram at isinole at hindi nagpasalamat, what would you feel? Amen. Pinapractice tayo ng Diyos nung tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Pag natulog tayo mamaya at nagising tayo sa kinabukasan, ay nako, may muta ka pa sa mata, hindi pag namumulat yung mata mo. Thank you, Lord. Kasi may mga kasabayan tayo na hindi naginising. Although sabi ko nga lagi na yung free will natin nahihinto pag tulog tayo. Kasi hindi na natin nagagayat. Ang Diyos na ang may hawak, kaya nga hindi natin napipili ang ating mga panaginip. Minsan magkakaroon ka ng bad dream, good dreams. Minsan naman, hindi mo na matandaan yung panaginip mo. Kasi nasa Diyos yung mo yung espiritu mo katawang lupa mo. Siya may hawak lahat pati kaluluwa mo pag natutulog ka Kaya pagising pa lang natin, thank you Lord. Ako alam mo Lord, kahapon meron akong nakagalot pero ginising mo ako. Naku Lord, makikipagbati na po ako. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang paggising sa panibagong araw? Pagkakataon na dapat pinasasalamatan. Amen? At lahat naman ng lumapit sa Panginoon, gumaling. Meron ba kayo nabasang gospel na lumapit sa Panginoon na hindi gumaling? Lahat gumaling. Kaya tayo, gagaling din tayo sa Panginoon. Tiwala lang talaga. Kaya nga kahapon yung isang araw, di ba, gospel, sabi, tinanong ng mga alagad si Jesus, sabi, Panginoon, dagdagan niyo naman yung aming pananampalataya. Anong sagot ng Panginoon? Paano natin madadagdagan nating pananampalataya? Imbis na sabihin natin na, Lord, huwag po sana ako magkakasakit, huwag po sana magkakasakit yung mga mahal ko sa buhay, huwag po sana ako madidiskrasya. Kapatid, kahit hindi natin sabihin yan, alam na ng Diyos yan. Kahit nga ang mga lingkod ng Diyos kahit ako, nagkakasakit pa rin yung anak ko. Ang asawa ko, kahit ako, nagkakasakit pa rin, naglilingkod na ako niya. Kahit ang pare. Nung panahon ng pandemic, may namatay pa nga ang pare dahil sa COVID Imbis na hiningi natin na ilayo tayo sa mga ganyan, alam naman ng Diyos na ayaw natin yan. We have to pray na, Lord, please increase my faith. Dagdagan mo yung pananalig ko sa iyo. Na kapag dumadating yung problema, imbis na sa problema ka nakafocus, sa salita ng Diyos, Lord, narinig ko nung Wednesday gospel, ganito yung sinabi mo. Na pag namatayan ka, ay Lord, salamat. Namatayan ka na, nagpasalamat ka pa sa Diyos. Ano yung pinagpapasalamat mo? Namatay yung nanay ko, o tatay ko, o sino man, sa mga taong nakasama ko sila. Salamat, Panginoon. Nahinto na yung kanilang paghihirap sa sakit. Salamat, Panginoon. Ay, walang katapusang pasalamat. Kamukha ni Job. Si Job na binayaan ng Diyos ng kayamanan,
negosyo, pamilya. Amen. Tapos dumating yung time na nawala lahat. Namatay yung kanyang mga anak, mga ari-ari, nasunog. Tapos hindi pa yun, nagkaroon pa siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan na nakakadiri. Talagang baho. Hindi mo talaga lalapitan, no? Lahat ng mga kaibigang malapit sa kanya, umalis eh, iniwanan siya eh. Yung mga ganong kaibigan, no? Pag meron ka na siya, pagka wala, iwanan ka na. Pero anong ginawa ni Job? Nagpuri at nagpasalamat pa din siya sa Panginoon. Kahit sinasabi ng kanyang asawang, iwanan mo na yung Panginoon mo, walang kwenta yan, tignan mo, pinaparusahan ka. Tayo, hanggang saan nasusukat ang pagpapasalamat natin sa Panginoon? Kapag tayo ba, halimbawa, nagkasakit, nasunugan, namatayan, magpapasalamat pa rin ba tayo? Masisimba pa rin ba tayo? Magdadasal pa rin ba tayo? The answer is yes. Sapagkat doon mas nakikita ng Diyos kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Nabatid natin na anumang paghihirap na meron tayo dito sa mundo, hanggang sa mundo lang yan. Kapag yan ay napagtagumpayan natin sa tulong ng Diyos, ang laki natin pagpapasalamat. Tsaka ang taong marunong magpasalamat, sanay magpasalamat, hindi na nagre-reklamo. Nagsasarado na yung reklamo. Pero ang taong reklamo ng reklamo, nagsasarado ang pagpapasalamat. Amen? Alam niyo po kung anong sikreto kung gusto niyo maging close kay God? The secret of a better relationship with the Lord is being thankful to everything, to anything, most especially to God. Kung gusto mong yumabong, lumalim ang relasyon mo sa Diyos, magbilang ka ng ilang beses kang magpasalamat sa isang araw. Sharing sa akin. Dahil sa pagpapasalamat na ito, ewan ko ba, hindi ko mabilang kung ilang beses ako nagpapasalamat sa isang araw. Punta akong palengke, bili ako ng sahog ng pinakbet, babayaran ko. Thank you Lord, nakabili ang pinakbet. Sa loob-loob ko lang yun, hindi ko masinasabi. Nakapag-drive ako, nakalis ako sa bahay, nakabalik ako, thank you Lord. Nakaligo ako, thank you Lord. Ewan ko ba, ganun na. Kasi sanayan din naman yan eh. Sabi nga, practice makes perfect. Hanggang sa naging bukang bibig ko na yung pagpapasalamat. May sakit, thank you Lord, alam ko gagawin ko. Yung ba, practice nyo lang. Hanggang sa madi-discover nyo na yung pagpapasalamat nyo pala, nagiging close kayo kay God. Yung pagpapasalamat nyo, nakapagbibigay pala ng peace of mind. Nakakapagpalalim pala. Amen. Thank you. Kahit maliit na bagay lang, huwag nating mamalitin ang mga bagay na akala nating maliit na biyaya ng Diyos. Biyaya man yan o pagsubok, magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpuri, kamukha ng ginawa ng isang ketongin na bumalik. Amen. Yun po kasi nasa ng Panginoon. Mga anak. Ako, yung mga anak nyo, nandiyan doon, laksan nyo yung volume ng cellphone nyo. Mga anak, magpasalamat kayo sa mga magulang nyo, sa tatay nyo, nanay nyo. Huwag nyo kakalimutan na si nanay at si tatay ay parang pangalawang Diyos nyo dito sa mundo. Kasi, nung kayo ay mag-exist dito sa mundo, naging co-creator ang mga magulang. Sila yung ginamit ng Diyos para tayo ay maging tao. Sabi nga, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Mahirap magpakatao na makita sa iyo ang Panginoon. Kaya sana mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Diba? Kay nanay. Sino ba ang nag-asikaso sa inyo nung maliit kayo? Nagpalit ng diaper nyo. Nagbigay ng buhay. Alam niyo ba, pag nanganganak ang babae, ang isang sabi nga, isang kapungka ng paa, nasa hukal. Totoo yun. Pero dahil sa pagmamahal, diba? Pinipiling kayo isilang sa mundo. Si nanay ang unang nagturo, magbasa, magsulat, maglakad. Kasi lagi si nanay ang nakakasama sa bahay. Si tatay, busy yan Pero si tatay ang nagpo-provide. Kung si nanay ang nagbigay ng buhay, si tatay ang nagdudukto ng buhay.
At lahat yun, dapat natin ipagpasalamat mga anak. Huwag tayong maging suwail. At mga magulang palakihin ang mga anak sa aral ng Diyos. Ba't ko ito nasasabi? Kasi ito isang form ng pagpapasalamat na gustong makita ng Panginoon. Hindi yung porke tinulungan ka ng magulang mo na mag-aral, tinupad nila yung kanilang responsibilidad. Paglaki mo, porke titulado ka na, kung sigaw-sigawan mo ang magulang mo, parang ikaw nagpakain. Kung sigaw-sigawan mo ang magulang mo, wala kang respeto, porke mataas na yung pinag-aralan mo. Samantalang noon, ABC, pangalan mo, nanay mo nagturo. Ngayong may alam ka na, parang, hindi ba? Parang kang langaw na nakatungtong sa kalabaw na mas malaki ka pa sa kalabaw. Amen. Kailangan meron tayong gratitude, at yung pagpapasalamat na yan, ibinibigay yan ng walang balik. Hindi yung tayong mga tao, pagpapasalamat lang tayo pag, laki ng pabor mo ha. Hindi. Alam nyo kasi, ang pagbabalik ng tao, na-receive na natin yung reward natin pag tao yung nagbalik. Pero pag hindi tayo umaasa sa balik ng tao, ang Diyos ang nagre-reward. Sabi nga, pag nagbigay ka ng pag-ibig sa kapwa mo, huwag kang mag-expect na ibigin ka din niya o mahalin ka din niya. Kasi masasaktan ka. Di ba naranasan mo yun, nagbigay ka ng pagmamahal sa anak mo, sa ganito, sa trabaho mo, nagtrabaho kang buti. Kasi may ini-expect ka eh. Pag hindi mo nakuha, mas masakit. Parang sinabi mo sa kapitbahay mo na, birthday ko, binigyan kita ng spaghetti o sa birthday mo, bigyan mo din ako. Paano ko din bigyan? Di masakit. Kaya nga when you're doing something, do it out of love. Gawin mo na para sa Diyos mo binibigay. Huwag kang maghintay na kapalit. At magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos talagang deserve naman niya eh. Sige, tanong ko, hindi ba deserve ni Lord na nakakalakad ka ng maayos? Salamat. Nakakakita ka? Salamat. Deserve niya. Tsaka tayo mga Katoliko, no, natatandaan niya pagkalinggo pag tayo nagsisimba. Di ba may part doon na yung sa after na kantahin yung kordero ng Diyos, lumuluhod tayo, tapos may sinasabi yung pare. Tapos ang sagot natin, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ba? Nakaluhod. Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako bago magko-communion. Kapatid, hindi lang naman isang salita ang araw-araw na binabahagi ng Diyos. Ang dami eh. Ibig sabihin nung pagka sinasabi kasi natin yun na sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos nagpapagaling. Totoo naman eh. Magagalitin ka, ang sabi ng Diyos ibigin mo yung kaaway, sineryoso mo, ginawa mo, di gumaling ka sa galit mo. Wala naman nabibiling tableta pampaalis ang galit eh. Nang inggit eh. Ng pagiging maggahaman eh. Hindi. Kaya nga sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Kaya nga yung mga lumalapit sa Panginoong Jesus, kamukha na babaeng dinudugo for how many years, mahawakan ko lang Jesus ang laylayan ng yung damit, gagaling na ako. Gumaling ba siya dahil sa hinawakan niya yung hindi? Because of her faith. Tayo, mga Katoliko, di ba, nakikita, magpupunas ng santo, tapos, yung bang nagpapagaling, yung faith within. Kaya napakahalaga na nagpapasalamat. At kung halimbawa, ipinagdasal mo yung mahal mo sa buhay, o yung sarili mo na gumaling, at hindi ka gumaling, magpapasalamat ka pa rin ba? Yes! Hindi ka man gumaling sa karamdaman mo, may dahilan dyan. Yung tiwala na hindi nawala, sa kabila na hindi naganap yung gusto mo, sasabihin mo na lang kay Lord, let your will be done. Thank you po. Bigyan niyo po ako ng, yung nga sabi ko nga, increase our faith. Ask for the increase of our faith. Para pag mga problema pumapasok, magiging kamukha tayo ng isang ketong na bumalik, nagpasalamat, nagpuri. Nagpapalakpakan ng mga anghel sa langit kapag ginagawa natin yan. Kapag yung mga taong masama at nagbalik loob sa Diyos, tuwa ang mga anghel sa langit. Amen. At alam nyo, sa last part ng sinabi ng gospel, sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ano ibig sabihin ito? Ito ba'y sinasabing, okay, magaling ka na kasi di ba lumuhod yung leper, no?
Yung ba yung sinasabing, o sige, tumindig ka, ibig sabihin tayo ka, o di tayo. O lakad na. Balik ka na, uwi ka na sa inyo. Hindi. Yung last part na sinabi niyang pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Amen. Ibig sabihin ng tumindig ka't humayo in spiritual explanation, tumindig, ibig sabihin tumayo na tayo, have to stand firm. Na maging matapang na labanan na natin yung mga kahinaan natin, yung mga kasalanan na nagiging servant tayo, nagiging master natin, yung mga bisyo, yung mga kahinaan natin. Ibig sabihin nila, tama na yan, dinadapa ka yan, binubulag ka ng kasalanan na yan, binibingi ka niya ng kasalanan na yan, binibigyan ka niya ng ketong. O siguro nga, ang ganda ng itsura natin panlabas, walang ketong. Pero deep inside, spiritually, punong-puno pala tayo ng ketong. Kiniketong na pala yung mata natin, yung tenga natin, yung kamay natin. Yung kamay natin na kiniketong sa kasalanan. Na imbis natin gamitin para paghaplos ng pagmamahal, ng pagtulong sa kapwa, ginagamit natin sa pagnanakaw, sa pananakit. Yun yung ketong, spiritually. Na yung mata natin, imbis na ginagamit natin to read the Bible, to see the goodness of God, to see yung mga nangangailangan, ginagamit natin to para manood ng pornografiya, para mag-chismis, manghusga. Meron tayong ketong spiritually. Amen. Sa dinadami, punta ka lang sa mall sa dinami-dami ng mga tao na makakasalubong mo sa mall. Yes, buhay sila physical, pero maraming patay, spiritual. At doon nalulungkot ang Diyos. Yun ang kagalingan na gusto niya ibigay. Kaya huwag tayong malungkot. May sakit tayo ngayon, feeling natin, dami-dami ng nagastos, hindi pa gumaling. Tinitest ni Lord ang ating faith. Ang faith niya dinadalisay. Diba? Ang sa ginto, yung ginto dinadalisay sa apoy upang maging malaman kung tunay ito. Ganyan tayo. Iba't iba ang karamdaman. Pero mas makita natin ang pagpapasalamat na kahit tayo may karamdamang pisikal, kitang-kita natin sa ating mga mata at sa ating espiritu na ang Diyos may kontrol pa rin niya sa atin. Alam niya kung yung simula natin at ang wakas natin. We have to trust God. Amen. Wasak na relasyon, naluging negosyo, we still have to be thankful. Be thankful in anything, in everything. Ang pagrereklamo, gustong-gusto yan ng Diyos. Ay, gustong-gusto ng Diablo. Ay, naku, nagreklamo siya. Oh, yes! Magkakataon ko na to. Kasi di ba ang Diablo may tuturing na parang leon na nag-aantabay na perfect timing lang lalapain tayo talo na yan, Diablo na yan, pero may eksena pa sa buhay natin. Amen. So, patuloy nating damhin na, Lord, ang dami kong guilty ako, Lord, sorry ha. Pagising ko bukas, ikaw agad akong papasalamat. Makakain ako, salamat. Pag uwi ko, di ba? Try nyo lang. Hindi naman kasi bigla-biglaan yan Paunti-unti lang. Hanggang sa hindi mo napapansin, bukang bibig mo na. Sabi nga, kung anong laman ng dibdib, kung anong lumalabas sa bibig, yun ang laman ng dibdib. So, kung puro pagmamahal ang nasa puso mo, lalabas yan sa bibig mo, lalabas yan sa kilos mo. Just try to think, ano ang mga dapat mong ipagpasalamat sa buhay mo ngayon? At ano yung mga hindi mo napasalamat? Sana hindi tayo kumukha ng Siyam na mga leper na pagkatapos gumaling, babay na Lord, magaling na kami, galing na. Sana kamukha tayo ng isang leper na bumalik ka agad. Hindi siya nakalimot. Tinanaw niya ng utang na loob yung pagpapagaling. Amen. At ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka na pananalig mo. Tayo, pabagalingin tayo ng ating faith. Nasabi nga, kahit lang sinliit lang ng butil ng mustasa o buto ng mustasa, magsimula tayo sa maliit na faith hanggang sa lumaki ng lumaki ng lumaki, hanggang sa wala ka ng paglagyan. At habang nabubuhay tayo sa mundo, marami tayong dapat
ihingi ng kagalingan sa Panginoon at marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng pagkakataon para kami pagalingin. And yes, Lord, sa mga oras na ito, humingi kami ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit, Panginoon. Nananalig kami na Ikaw ang Diyos, the Divine Healer. Let us close our eyes and feel the presence of the Lord. At this moment, God is watching us, our heart, our spirit, to be connected with Him. God knows what are the illness, physical illness that we have. Let us give those illness to Him because He is the Divine Healer. Ang Diyos ay nagpapagaling hindi lamang ng pisikal, kundi ng spiritual, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Lord, heal us. Give us the kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Nananalig kami, Panginoon, na anumang itong karamdaman, diabetes, sakit sa puso, hika, sakit sa ulo, sa katawan, stress, Lord. In Jesus' name, pagalingin mo ang iyong banal na espiritu, ay ibuhos mo sa bawat isa. Nagtikit sa lahat, Lord. Ang mga kahinaan namin sa aming mga kasalanan, ang mga bisyo namin, tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y aming talikdan. Kung sa ganon, ang templo ng aming katawan ay ang banal na espiritu ay maluklo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kagalingan sa aming mga kasalanan ang aming hinihingi. Tanggapin natin to ng may pagpapasalamat at may pagpupuri sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na tayo at nalulungkot siya kapag hindi man lang natin siya napapansin sa bawat araw. Nalulungkot siya kapag tayo ay hindi man lang nagpapasalamat sa Kanya. Lord, pinapanalangin ko ang bawat pamilya. Heal them, O Lord, ang mga wasak na relasyon. Heal them, O Lord, ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Heal us, O Lord, ang mundo na may digmaan, may gulo. Pagalingin mo kami, Panginoon. Kung kami may napanghihinaan ng loob, kung kami may balisa sa oras na ito, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, magbigay ka ng kagalingan, magbigay ka ng kagalingan kahit online ng Lord. Lord, tinatanggap namin ang kagalingan ito. Maraming salamat sapagkat pinatindig mo kami muli at umuwi sa presensya ng iyong kaharian sapagkat pagagalingin kami ng aming pananampalataya sa iyo. Thank you, O Lord. Thank you, O Jesus. Thank you, Holy Spirit. All of this, we thank you. In the name of Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Nawa, nireceive natin ang kagalingan. I-claim natin yan. Wala na posible sa Diyos eh. Amen. Kailangan lang talaga natin ng tunay na pananalig.
sa Kanya. Amen. So, muli inibitahan ko po kayong manood ng Word of God Daily Gospel araw-araw. Usually 6 o'clock po tayo ng gabi nagla-live. So, depende rin po kasi yan. No? Pero, sa tulong ng Diyos, no? 6 o'clock lagi. Monday to Saturday, 6 p.m. Pag Sunday po, 6 a.m. Minsan po nagkakaroon tayo ng mga guest na preacher sa iba't ibang parte ng bansa. Minsan sa abroad. No? Sila naman yung binibigyan ng Diyos na pagkakataon na magbigay ng reflection. Ako naman yung nag-assist lang, nag-host. Hindi ka mukha ng ganito, ako lahat. Ako yung host. Ako yung diba, sa tulong ng Panginoon. Pero yun nga, minsan, kamukha next week, meron ng mga naka-schedule na guest preacher. Nilagay ko ang mga guest preacher ng MWF, Monday, Wednesday, and Friday. Yung Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, ako lang po yun. So, depende na rin sa schedule nila. Kung di rin sila pwede ng MWF, pwede rin naman silang kunin yung schedule ko eh. Depende rin kasi sa oras. Kasi alam nyo may ngayon, mga busy din yan sa mga kanya-kanyang gawin. Kumbaga nakikisingit lang tayo. Amen, for the glory of the Lord. At marami naman talagang guest preacher na talagang willing. Parang Boy Scout na. Sige, Sister Angie, anong oras ba yan? Ganyan, di ba? Yan. So, sana magkaroon tayo ng desire na makinig pa rin, no? Amen. So, pero next week, sa kalooban ng Diyos, sa Monday meron akong guest preacher, sa Wednesday, saka sa Friday. Etong week na to, puro ako muna. Pagtsagaan nyo muna ako. Ayun. Tapos, ayun nga, pwede nyong i-replay yung itong Gospel November 15 sa Facebook account ko or sa YouTube account. Sa YouTube account, di ako masyado agad nakakapag-upload eh. Pero, sa awa ng Diyos, medyo natambakan ako ngayon, 15 days na yata ako hindi nakaka-upload. Ang last ko yata October 25 o 27. Pero, sa awa ng Diyos. So, pero, kung gusto nyo talaga yung everyday, ito sa Facebook ko. Nandyan yan araw-araw. Amen. Na ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng tawag dito, prayer, thanksgiving, ayun. I-PM nyo ako para maisama natin yung inyong pangalan sa pagpapasalamat, so kung may sakit. Yes nga pala, no, nakalimutan ko. Lord, pagalingin mo po ang anak ni Brother Jerry Viray, si Sister Ira Joyce, na ngayon ay nasa hospital po, at may karamdaman at lahat po ng mga taong nakakaranas ng karamdaman. Ayun po. And of course, hindi naman natin pwede sabihin na, Lord, magpapapray request lang ako kasi may sakit ako. Hindi. Pagpapasalamat, di ba? Kaya nga nagkakaroon ng Thanksgiving kasi nga may pinapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. So, ang Diyos ay Diyos sa buhay na nagpapagaling. Kaya dapat lamang na siya ay balikan, pasalamatan, at purihin. Because, sabi ni Lord, sabi ni God, I am the God that healed thee. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is His word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's His promise. In Exodus 15, verse 26, He says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, He sent His word and healed us. The Bible says His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word, in the name of Jesus, is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today.
So let's put his word on our lips and let his healing come to us as we sing it to him. You are the God that healeth me. Let his healing come as we sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Amen. Tunay nga ng Panginoon ay ang divine healer. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa sapagkat ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ang in-offer ng Diyos. Magkaroon man ng hangganan ng buhay natin sa mundo, ang mahalaga, ang buhay na walang hanggan ang ating makamtan. Muli, ang Great Commission, Mateo chapter 29 verse 19. Kaya, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, isa sa mga pagpapasalamat natin sa Panginoon ang i-share ang gospel na ito upang sa ganon, yung mga kapatid din natin na may sakit, physically at spiritually, ay mabiyayaan. Huwag natin laging kalimutan magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, bad or good, positive or negative. We have to praise and thank